Ayan. Ready na po ba tayo makilala yung magbibigay na aral sa atin ngayong araw na ito? Amen? Ano ba? Amen? Ayan, tinatawagan ko na po si Miss Naomi Joy Cruz para po ipagpatuloy ang atin. Amen! Hallelujah! Bless po ba tayong lahat? Amen! So, syempre, before we start, gusto ko lang magpakilala muna sa inyo. Kasi mamaya kayo naman magpapakilala. Hello! So, ayun. Ako nga pala si Naomi, the youngest daughter of Bishop James Cruz. And we are from Save Church, Soul Winners and Victorious Empowered Disciple Church sa San Mateo, Rizal. So, gusto ko lang muna mag-thank you kay Lord sa binigay ng opportunity na makapagsalita sa harapan nyo. And also, syempre sa pastor namin na talaga naman, chosen one ako. So, ayun, thank you Lord sa opportunity, syempre. So, ready na po ba tayo lahat? Amen. Kung ready na po ba tayo lahat, ready na din po ba yung PowerPoint? Ay, hindi pa daw. So, let us all stand muna and pray. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat sa araw na ito na nandito kami sa simbahan na ito na alam namin, O Lord, na papalayain mo ang bawat na isa sa amin. Lord, lahat ng distraction sa air, sa land, sa sea, sa lahat ng gawa ng kaaway, nire-rebuke namin ito in the mighty name of Jesus. Lord, we know na papalayain mo kami and Lord, open our hearts and open our mind na sa ganon, Lord, ay matanggap namin ang iyong salita. We praise you, O Jesus. We glorify you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen! Isang malakas na palakpak muna sa ating Diyos na buhay. Ayun na ba yun? Para sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Hallelujah, Jesus. So, pwede na po kayo makaupo. So, since wala pa naman yung PowerPoint natin. So, ayun. Pa-next po, sa verse natin for today is Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. So, sabi sa Ephesians, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the new attitudes of your minds, and to put on the new self created to be like God in the true righteousness and the holiness. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang freedom from low self-esteem. Ito, very ako dito. Sabi ko nung una, nagsabi yung pastor namin, nagsabi si Papa na, ito yung tatlong topic, gawin nyo na online. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, wala naman ako low self-esteem. Pero throughout sa pag-aaral ko, sabi ko, Lord, nire-reveal ko sa akin na, grabe! Nagkaroon din pala ako ng low self-esteem. Na kahit sa ibang tao tingin nila, sobrang confident ko. Pero ang totoo, hindi. So ayun, pag-usapan natin ang freedom from low self-esteem. Kasi sa panahon ngayon is very preoccupied na tayo sa kung anong tingin ng tao sa atin. Tama ba? Na parang very conscious tayo sa opinion ng ibang tao sa atin. Na anong tingin nila sa akin, baka ma-judge ako. Diba? Very occupied tayo sa opinion nila. So, sa atin kasi, yung self-image goes by many things. Ano ba? Self-image, self-confidence, self-esteem, self-worth, and self-respect. Ayun yung mga iba't ibang synonyms ng self-esteem. So, tayo kasi, kapag may nangyayari sa atin, or pag may nasasabi ibang tao sa atin, iniisip natin, hindi nila ako mahal. Si Lord, hindi niya talaga ako mahal. Wala siyang paki sa akin. Bakit nangyayari sa akin to? Diba? Iniisip natin, hindi tayo kamahal-mahal, napaka-worthless natin tao, na feeling mo, walang tao magmamahal sa'yo. Ganon kababa yung tingin natin sa sarili natin. Na kahit nga pagdating sa changes hindi na ako magbabago, ganito na ako. Diba? Ganon tayo na kapag din sa point ng buhay natin na
nag-fail tayo, feeling natin, ayun ka na, failure ka na. Diba? Na hindi na kailangan ng ibang tao na ibaba ka kasi ikaw mismo sa sarili mo, ang baba na ng tingin mo sa sarili mo. So, pwede po bang pa-next slide? So, eto, nakikita nyo, lion and the cat. Mirror siya. Diba? Paano mo ba tignan yung sarili mo? Diba? Ang lion kasi, it symbolizes greatness, strength, and then, ayan din yung potential mo. May greatness sa'yo, pero tingin natin sa sarili natin, hala, parang salang na nakaano dito. Diba? Ang ano, parang ang weak natin. Kapag tayo tinanong ng ibang tao, anong strengths mo? Hala, anong ang strengths ko? Hindi ko alam. Kasi nagkaroon kami ng interview. Before ko sa interview para sa OJT ko. Sabi ko, hala, ate Ella, tatanungin ako anong strengths ko dito malamang. Hala, wala akong strengths. Nag-isip talaga ako, ano bang strengths ko? Pero pagdating sa weakness, ay, mahina ako sa ganito. Ay, hindi ko alam to. Bakit kaya tayo ganun? Lagi na lang ang nakikita natin sa sarili natin, yung weakness natin. Grabe na hindi na kailangan sabihin pa ng ibang tao sa'yo kasi napaka-weak na ng tingin mo sa sarili mo. Diba? So, ayun, masyado natin minamaliit na yung sarili natin. And also, meron akong nakitang trend sa TikTok. Sino may TikTok dito? Ayun, no? Una-una nagtas. Ano na siya, no? Pagka-browse ko lang. May trend sa TikTok na may mga slide siya ng images. Tapos ang nakalagay doon, I hate this picture. Hate niya daw yung picture niya. Tapos pagka next slide ko nakalagay, you probably didn't notice na ang taba ko sa picture. Hindi mo siguro napansin na ang laki ng mata ko doon. Hindi mo siguro napansin na ang gulo ng buhok ko doon. So, binabalik ko sa unang picture. No, oo nga, no? So, anong moral nun? Anong moral ng trend na yun? Na hindi na kailangan sabihin pa ng ibang tao kung anong meron sa'yo, kung anong mali yung nakikita nila sa'yo. Kasi wala naman. Tayo lang yung nakakakita ng kung gaano tayo ka-weak. Diba? So, ayun, pa-next slide ko. So, ayun, how people develop low self-esteem. Kasi, yung mga character natin, meron yung root. Bakit ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Bakit ba ganyan mo tignan yung sarili mo? Bakit wala ka bang self-confidence? Bakit tingin mo hindi ka kamahal-mahal? Diba? Nade-develop yun ng mga tao. Hindi lang basta, hindi ganito kasi ako eh. Hindi ganun yun. So, number 1 natin is negative childhood experiences. Yung tao na na-develop niya pala yung low self-esteem sa upbringing niya. Sa upbringing pala, paano ka lumaki? Paano ka pinalaki? Yung environment mo. Diba? So, ayun, tayo kasi mga bata pa lang, syempre. Yung iba, nafe-feel nila, neglected sila. Parang iniwan sila, napabayaan sila. So, as bata, anong iisipin mo kapag ganun yung nagawa sa'yo? Na feeling mo iniwan, hala, hindi ako mahal ng magulang ko. Iniwan nila ako. Feeling mo neglected ka. And sa environment mo, ang low self-esteem, lagi yan nag-start pa lang yan sa family. Family pa lang. Ano yung mga sinasabi sa'yo ng magulang mo? Ay, ganito ka. Ay, ang pangit mo. Ay, ang ganito mo. Lahat na. Negative childhood experiences. Diba? Tsaka, sa bahay pa lang kasi, may iba na, doon pa lang na, ano na nila yung criticism. Doon pa lang criticize na sila. Bata pa lang. So, bata pa lang, nade-develop na yung self-esteem natin. And over time, parang we would believe na, hala, oo nga. Kaya siguro ako neglected. Kaya siguro ako iniiwan. Kaya siguro puro negative yung sinasabi sa akin. Kasi baka nga hindi nila ako mahal. Diba? Over time, they may begin to believe they are unworthy or incapable. Tsaka sa negative childhood experiences,
dun yung, yung sa iniisip natin na verbal abuse kasi yung mga sinasabi sa'yo, mga negative na sinasabi sa'yo ng tao pa lang sa bahay mo, sa bahay nyo, sa mga kapatid mo, yung mga negative na sinasabi sa'yo. So, pati yun, maano din yung emotional mo. Totoo nga. Ayan na, ano na natingin mo sa sarili mo. Diba? So, yung mistreatment na experience natin, feeling natin napaka-powerless natin. Feeling natin unworthy tayo. And feeling natin hindi natin deserve yung love and respect from the other people. Kasi childhood pa lang, na-develop mo na yung low self-esteem eh. Childhood pa lang, naranasan mo na yung mga bagay na dapat hindi mo naranasan. Childhood pa lang, doon na sinasabi sa'yo na ganito ka, ganyan ka, lahat na ng negative words sinabi sa'yo. To the point na pati yung negative words na yun, yun yung pinapaniwalaan mo. Diba? Negative childhood experiences. Number 2 is society standard. Ayan, society. Ano nga ba yung standard ng society ngayon? Grabe kung hindi ka fit sa criteria nila, parang feeling mo hindi ka belong. Diba? Hala, dapat tall, dark, and handsome ka. Ay, dapat chinita ka na short hair with with my glasses. Feeling mo kapag hindi ka ganon, hindi ka fit sa standard na yun, hindi ka belong. Ganon tayo na feeling natin napaka-inferior natin. Ganon yung nafe-feel natin. Kasi nga, hindi tayo fit sa standard ng society. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, masyado tayong preoccupied sa self-image natin. Masyado tayong preoccupied, ano ba yung opinion ng tao sa atin? Diba? So, ayun, dito na rin yung pumapasok yung appearances natin. Hala, gusto ko maputi rin ako. Kasi yung parang standard, grabe yung standard din ng society, diba? Hala, dapat ganito ka. Dapat matangos ilong mo. Dapat magpa-rhino ka. Masyado na siyang trend ngayon na hindi mo natanggap yung sarili mo. Sa appearances, sa abilities. Dapat kaya mo to, dapat kaya mong gawin yan. Ano pa? Accomplishments. Dapat ganito ka. Dapat at the age of 28, may bahay ka na. Dapat ganito. Grabe mga standard. Napaka-unrealistic. Yung iba, napaka-unrealistic talaga. And, ayun nga, dahil sa mga standards na to, nadideceive na tayo. Deceive tayo ng mundo, na-corrupt yung mind natin. Dapat ganito ka nga. Eh, hindi nga. Kasi nga, deceive tayo ng mundo na dapat pasok ka sa standard nila. Kailangan ba pasok ka sa standard nila pag lumabas ka? Hindi. Diba? So dito, si God kasi, na-encourage na tayo na hindi lang yung i-compare natin yung sarili natin sa iba. Kasi yung mga values natin, it comes from Him. And hindi sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? Amen. So, pangatlo is failure. Sino dito nakaranas na mag-fail? Amen. Ako, naranasan ko rin. Joke lang. Kasi marami sa atin, nag-fail. Sa atin na lang sa academic life. Diba? Pero, sabi ko, nai-stress talaga ako ng past years. Sabi ko, wala, natanggal ako sa dean's lister. Sayang yung discount ko. Sayang yung discount ko sa school. Sabi ko, laki mo naman ang tuition. Sabi ko, ano ba yan? Hindi siguro ako matalino. Mapapaisip ka na ng gano'n. Failure, nade-develop natin yung low self-esteem kapag nakaranas tayo ng failure. Minsan, once na nag-fail ka, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Baka nga hindi ko siya kaya ako nag-fail. Puro ka na lang baka. Sa beses ka lang nag-fail, hindi ka na ulit nag-try.
sa'yo failure, it's either lesson yan para sa'yo or redirection ni Lord. Amen? Amen. Tayo kasi sa buhay natin, meron tayong mga goals, may mga expectations tayo, na kapag hindi mo na-meet yung goals and expectations mo, feeling mo nag-fail ka na. Ganyan din ako. Very, very, nakaka-relate pala ako, akala ko hindi. Diba? Failure. Nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo once na-fail ka. Fourth is rejection or abandonment. The pain of being abandoned can cause feelings of unworthiness and insecurity. Naranasan niyo yan na bang na-reject? Hala, grabe. Ako pala. Joke. Alam mo, meron akong, feeling ko talaga, rejection. Hala, oo na. May one time kasi, parang nung nakaraan lang yun. Hala, feeling ko rejection siya. Kasi may one time, umalis kami ng mga kaibigan ko. Punta kaming Antipolo. Noong oras na ako makauwi dun sa bahay, dapat susundin ako ni Kuya. Nagkalimutan na kaming dalawa. Susundin ako ni Kuya. Tapos, hala, asan na si Kuya? Wala. So, pero hinintay niya naman ako dun sa SM. Tapos, nung gabi, pinatid nung asawa ng ate ko sa bahay. Ano na yun, 12 midnight na yun, midnight na. Nagatid siya ng takoyaki. Tapos may cake. Kasi sa lunggo daw ng birthday ng ate ko. Para daw Tapos pag-uwi ko sa bahay, gigisingin ko siya. Sabi ko, uy, takoyaki! Kasi hindi ko sa takoyaki. Oo lang siya ng oo, hindi siya bumabangon. May cake na nga, oo. So ayun, yung parang simpleng lang siya. Parang simpleng rejection lang siya. Grabing dinamdam ko. Dinamdam ko siya. Sabi ko, Lord, ayokong matulog ng ganito yung feeling ko, na feeling ko nireject ako. Feeling ko, feeling ko talaga nireject talaga ako ng time. Naiiyak na ako, umiiyak na ako ng gabi. Tulog na siya. Pero okay lang, pinatawad na kita. So ayun, sa rejection, doon pa lang, is nade-develop na yung self-esteem natin. Hala, ayaw sa akin ng tao ko kasi nireject niya ako. Hala, baka hindi siya gusto sa akin. Baka hindi niya gusto yung ganitong ugali ko. Baka hindi niya gusto yung appearance ko. Kaya niya ako nireject. Yung tao kasi, ito palagi ko nasasabi sa amin, 2 bagay lang yung hinahanap ng tao sa mundo. Alam niyo ba yun? Hindi pera. 2 things na hinahanap ng tao. Una is acceptance. Pangalawa is love. Yung mga ngayon, yung mga kabataan ngayon, dahil nare-reject sila sa family nila, feeling nila hindi sila mahal nila. So, ang ginagawa nila, sa labas sila humahanap ng acceptance. Sa labas sila humahanap ng love. Ganun kasi yung ngayon eh. Dami kong kakilala na dahil hindi sila okay sa family nila, na feeling nila na-reject sila ng family nila, is sa ibang tao sila humahanap ng acceptance. Sa ibang tao sila humahanap ng pagmamahal. Kasi ngayon lang yung 2 bagay na hinahanap ng tao. Gusto natin i-accept tayo sa kung ano tayo. At mahalin nila tayo. Amen? Amen. So, lastly is lack of purpose or direction. Tayo kasi meron tayong sense of direction or fulfillment na kapag feeling mo wala kang purpose, na feeling mo wala kang direction, feeling mo wala kang halaga. Kasi nga yung mga bagay, nagkakaroon lang yan ng halaga kapag may purpose yan. Etong cellphone na to, mahalaga to kasi may purpose yan for communication. Diba? Yung mga bagay, may halaga kapag may purpose. So tayo, feeling natin, kapag hindi mo na alam kung anong purpose mo, kung anong direction ng buhay natin, feeling mo, wala ka ng halaga. To the point na kina-question mo na yung value mo. Tama ba to?
May value ba ako? Talaga ba? Nade-develop natin yung low self-esteem kapag hindi natin alam yung direction natin o kapag hindi natin alam kung ano ba yung purpose natin sa mundo to. So, dahil nga ito yung mga things na kung paano nade-develop ng mga tao yung low self-esteem. Negative childhood experiences, standard ng society, failure, rejection and abandonment, lastly is lack of purpose and direction. So next is, paano ba natin ma-identify yung mga tao may low self-esteem? Number 1, frequent self-pity. Naranasan niyo ba ito na sobrang awang-awa ka sa sarili mo? Lahat na lang ng ginagawa ko nag-fail. Wala na akong ginawang tama. Naawa na ako sa sarili ko. Grabe, nagkakaroon ka na ng party. Pity party nga lang. Awang-awa ka sa sarili mo. Kapag may low self-esteem ka, sobrang talagang kinakaawa mo yung sarili mo na parang you feel sorry for yourself sa mga drawbacks, sa mga nangyayari sa buhay mo. So, etong frequent self-pity, nakaka-apekto din to sa relationship natin sa ibang tao. Kasi dahil nga, awang-awa ka sa sarili mo, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, is parang tingin natin hindi tayo pwedeng makisalamuha sa ibang tao. Kasi sila magaling sila, ikaw hindi, naawa ka na naman sa sarili mo. Diba? To the point na umiiwas tayo sa mga tao kasi nga naawa tayo sa sarili natin. Tapos, parang pareho lang din siya eh, di ba? It affects our relationship. Ikaw, umiiwas ka sa kanila. Kung hindi naman ikaw yung umiiwas sa kanila, sila naman yung umiiwas sa'yo. Ano ba itong tao na to? Sobrang awang-awa sa sarili niya, hindi naman siya ganun kaawa-awa. Pati yung mga tao umiiwas na rin sa'yo kasi self-pity naman. Awang-awa ka na sa sarili mo. You feel sorry for yourself. So second natin is negative words. Paano ba tayo magsalita? Paano ba tayo magsalita sa ibang tao? And especially, paano ka ba magsalita sa sarili mo? Kapag humarap ka ba sa salamin, nagsasabi ka lagi ng maganda about yourself? Or palagi na lang ka na, ang pangit ko na naman today. Ganun ba tayo? Dapat piliin natin yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Puro na lang tayo negative words. Itong negative words na to, minsan hindi mo alam, naka-curse mo na yung sarili mo. Hindi mo rin alam, naka-curse mo na pati yung future mo. Wrong choice of words. Diba? Sabi nga sa Numbers chapter 14, verse 28 to 29. Now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Grabe, gagawin ni Lord lahat ng marinig niya na sasabihin mo. So dapat, alam mo kung paano gamitin yung words mo. Paano kung puro negative ka na lang? Hala, mag-fail talaga ako dito. Tapos kapag nag-fail ka, sabi ko na nga din. Kasi sinabi mo, kinurse mo na agad yung future mo. Kinurse mo na agad yung sarili mo. Gano'n ba kasi talaga kahalaga itong words na to? As surely as I live, I will do the very thing I heard you say. Ako sa sarili ko, ayoko talaga yung ibang tao, ayoko din nagsasalita sila ng negative about sa akin. And ayoko din talaga sabihin sa sarili ko, hindi ko kaya to. Kapag sinabi ko yun, ay hindi, kaya ko pala to. Kasi kapag isang maling salita mo lang, baka mamaya ma-curse mo na yung future mo. Kina-curse mo na pala yung sarili mo. Kasi may mga taong ganun, diba? Very
kapag ka negative yung sinasabi mo yung sarili mo, ito kasi yung nagsaset ng limit sa potential natin. Dahil sinabi mo na yung isang bagay na ginagawa ka, dahil sinabi mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Nilimitahan mo na agad yung sarili mo without even trying. You limit yourself. We set a mindset that limits our potential. Ano pa? Yung sa cursing oneself na, cursing yourself, it could lead to hopelessness, self-doubt, and fear. Napaka-hopeless na natin, wala na tayong pag-asa. Feeling natin wala talaga tayong pag-asa. Paano ka magkakaroon ng pag-asa? Negative words na lahat ng sinasabi mo sa sarili mo. Sabi ko, wala. Ito, talaga siya. Nakaka-relate. Alam ko, hindi lang ako nakaka-relate dito na ang negative ng sinasabi natin sa sarili natin. And these negative words, it could greatly impact your future. It can influence our future. And unintentionally limit our potential. Katulad na sinabi ko, nalilimitahan yung potential natin. So, negative words. Next is fear of new challenges. Sino dito ang takot gumawa ng mga bagong bagay? Takot mag-try? Meron daw. Bumubulong lang. Meron. Tayo, fear of new challenges. Meron kasi tayong comfort zone. Ako, ayoko din umaalis sa comfort zone ko. Nung kasi, sa church, sa dance ministry kasi talaga ako. Tapos, dahil nagkaroon kami ng keyboard sa church, mag-keyboard na rin ako. Ayoko talaga. Ayoko ng bago. Bago na naman mag-aaral. Ganun. Tapos, may pumupunta sa bahay namin para turuan ako ng keyboard. Tapos, gumagawa na lang ako ng excuse. Ayoko talaga lahat ng ginawa kong excuse. Fear of new challenges. Afraid to do new things. Na ayoko na umalis sa comfort zone ko. Tapos next naman, okay na ako sa keyboard, okay na ako. After so many years, sige, okay na, tumutugtog na ulit ako. May bago na namang new challenges. Magpakanta ka. Ayoko! Kundi maganda yung boses ko, magpapakanta ako. Pero si Lord talaga, kapag gusto niya, walang makakapigil. Amen? So yun, fear of new challenges. Takot tayong gumawa ng mga bagong bagay. Tayo ba, sa pa lang, dito sa church, kapag inutusan ka, uy, magpakanta ka. Tapos sabi mo, hindi ko kaya. Wait lang. Sa akin pala yun. So, hindi ko kaya. Takot tayong gumawa ng mga bagay na yun. Pero, I realize na bakit nga sa'yo bibigay yung task na yan kung alam nilang hindi mo kaya? Diba? Kasi, alam nyo, yung mga pastors natin and leaders natin, hindi niya naman sasabihin na, magpakanta ka. Kung alam niya hindi mo talaga kaya, ibig sabihin lang nun, naniniwala sila sa'yo na kaya mo. Tayo lang talaga yung ayaw natin gumawa ng mga bagong bagay. Takot tayo. Kung yung iba nga naniniwala na kaya mo, then why can't you believe it yourself then? Bakit hindi mo rin paniwalaan na, oo nga, kaya ko. Kasi takot tayo. May low self-esteem tayo. Tingin natin, hindi natin kaya. Diba? Babatingin mo na sarili mo, hindi mo kaya, nahihiya ka. Yung mga example ko dito, ako pala ito, ba yan? Ako pala ito, ganito talaga ako. Tingin ko hindi ko kaya, tapos nahihiya ako. Paano pag pumiyok ako? Dead man na lang. Ngayon, dead man na lang pag pumiyok ako. So, ayun, dahil nga takot ka umalis sa comfort zone mo, very nag-hesitate tayo gumawa ng mga bagay, mga bagong bagay na aalisin ka dyan. Diba? Meron kasi sa atin mga yung mga members na nakaupo. Diba? So, minsan yung iba sa kanila
nila nakikinig lang sila dyan. Ayan ba yung gusto ni Lord? Alam ko may word and alam ko na may purpose tayo na hindi lang tayo nandito para lang umupo. May kanya-kanya tayong ministry. Amen po ba? Amen. So ayun, number 4, how do we identify people with low self-esteem is comparison with others. Sino dito kino-compare na sarili niya lagi? Ako lang ulit. Kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. You compare yourself to others to the point na hindi mo na nakikita yung maganda sa'yo. Wala, buti pa siya, may ganito. Kino-compare mo na yung sarili mo kasi mababayin niya yung sarili. Buti pa siya, ang galing niya magsalita. Buti pa siya, ang galing niya kumanta. Lagi mo kasing kino-compare yung sarili mo. Hindi mo na nakikita yung mga bagay na kaya mong gawin. Parang in-itsapwera mo na lang yung mga talent mo, yung skills na binigay sa'yo ni Lord. In-itsapwera mo na lang. Kasi may iba kang gusto na gawin. Or tingin mo dahil napaka-weak mo. Comparison. You feel inferior. Comparing to others even though there's no need to. Sino ba nagsabi sa inyo na i-compare mo yung sarili mo sa iba? Tayo lang din. Hindi na natin nakikita yung mga bagay na kaya natin gawin kasi nakikita mo yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kaya minsan hindi tayo nag-grow kasi lagi natin tinitignan yung weakness natin, imbis na yung strength natin. Ay, kaya mo palang gawin to. Sige, mag-focus muna ako dito para mag-grow naman ako. Hindi tayo ganun. Nakikita natin lagi yung weakness natin. Pero yung strength ng ibang tao nakikita mo. Yung strength nila nakikita mo. Yung strength mo, sarili kakayahan mo, hindi mo na nakikita. Comparison with others. Ano pa? 5th. Self-sabotage. Grabe, self-sabotage. Sinasabotahin mo yung sarili mo. Ano ba itong self-sabotage? Ito yung difficulty accepting compliments. Ako, may time din pala na ganito ako, na parang binabrush off ko yung mga sinasabi sa akin. O, yung galing mo sa ganyan. Sabi ko, hindi talagang parang pag-ano, hindi naman galing sa ganyan. Sinasabotahin mo na yung sarili mo sinasabotahin mo pala yung sarili mo. Hindi mo na nakikita yung worth mo, yung value mo, yung bang mga efforts mo, binabrush off mo na lang yun. Sinasabotahin mo yung sarili mo na kapag kami nagsabi sa'yo, uy, ang galing mo, na kahit genuine naman talaga, na magaling ka naman talaga, nafe-feel mo na, hala, hindi ko naman deserve to. You feel like you don't deserve it. Yung compliments na binigay ko sa'yo. Is self-sabotage. Ano pa? Over-apologizing. May mga taong ganito. Talagang magugulat ka na lang talaga. Yung mga taong OA talaga. OA. Talagang onting nasanggi mo lang ng ganyan. Hala, sorry. Sorry, hala. Lahat naman ng ginagawa ko. Yung puro sorry, saying sorry even though it doesn't require an apology, na kahit hindi mo naman sinadya, sorry ka ng sorry. Napaka-unnecessary naman, even though unnecessary, pero dahil nga you have low self-esteem, lagi mong iniisip na ikaw yung may mali. Tingin ko ikaw yung may mali, kaya nangyari yan, kaya ikaw yung sorry ng sorry. OA na. Yung OA natin over-apologizing. OA. Kasi may kakilala ko, may kaibigan ako before. Talagang iisipin mo, too good to be true, sobrang bait. Na onti, sorry, hindi okay lang. Hindi niya naman kailangan na require ng apology sa akin. Pero sorry siya ng sorry. Tapos dahil na kaibigan niya siya, so alam ko, minsan talaga, ang baba ng tingin niya sorry. Nami kasi parang, hindi ko kaya.
Ganun pala yung mga taong may low self-esteem. Over-apologizing sila na kahit hindi naman necessary na mag-apologize. Feeling nila lagi nilang kasalanan. Ano pa? People-pleasing behavior. Hindi tayo marunong mag-say ng no sa ibang tao kapag may sinabi sa'yo. Gawin mo to. Okay. Okay po. Yung iba, di ba, mga takot mag-take ng new challenges yung kanina. Ito naman, dahil may people-pleasing behavior ka, okay po, sige, gagawin ko yan. Paano ko ba nasabi na may low self-esteem ang isang tao, may people-pleasing behavior? Kasi, yung iba is nagsisik ng validation. Na meron din silang fear of rejection. Meron silang excessive need for approval na kailangan may validation sila or reassurance from others to feel good about themselves. People pleasing. Walang dumaan din ako sa stage na yan. People pleaser, napaka-people pleaser ko dati. Okay, sige, gawin ko yan. Ngayon kasi college ako, talagang pinapasa ko sa ibang tao. Ay, hindi, gawin mo yan. Yun pala, may low self-esteem ako, people pleasing. Takot kasi ako na kung ano yung sabihin sa akin ng ibang tao. Takot ako na kapag nag-no ako sa kanila, kapag lumapit ako ulit sa kanila, is i-reject naman nila ako. People pleasing behavior. Diba? Meron tayong excessive need for approval ng ibang tao. Dahil nga sa sinabi ko nga kanina, may negative childhood experiences. Tayo naman, nagsisik tayo ng validation sa ibang tao, sa labas na. Ano pa? Avoidance of social situation. Na may mga taong they will withdraw or avoid interaction due to fear of judgment or rejection. Takot tayong makisalamuha sa ibang tao. Baka ma-judge nila ako. Ganito kasi ugali ko, baka mamaya. Kapag nakita nila yung side na to, i-judge nila ako. Hindi na lang ako makikisama sa kanila. Wag na lang. Baka i-judge pa nila ako kung ano pa sabihin nila sa akin. Masyado natin iniisip yung sasabihin ng ibang tao sa atin. So ayun, ang ginagawa na lang natin, avoidance of social situations. Pero, hindi lang yan, madami pa yan eh. How do we identify people with low self-esteem? Hindi lang naman yung 8 na yan. Madami pa. Diba? Kasi may mga taong may mascara. Mask. Na nagpe-pretend ba? Kasi ganun din ako eh. Lahat na nakabot sa akin din. Maraming revelation ni Lord mo. Kaya pala binigay ito sa akin yung topic na to kasi ganito pala ako. Dati, iba na ngayon. Amen. So, ang tawag doon, confidence facility. Yung ibang tao, overconfident naman. Bakit? Bakit yung ibang tao overconfident sa sarili nila? To mask off their insecurities. Para hindi mapansin ng ibang tao na ang baba ng tingin ko sa sarili ko, dapat kunwari na lang, confident talaga ako. Ganyan ako during high school. Takot talaga ako tumatayo sa harapan. Takot talaga ako kahit nga magre-recitation. Pero dahil nga parang nagpe-pretend na lang ako na hindi, ganito na lang, baka anong isipin nila sa akin. Nagpe-pretend na lang ako na confident ako. So ayun, people na may mascara, overconfident to mask their insecurities. And then meron din silang the constant need to prove themselves. Na kailangan improve nila na hindi ako ganyan. Wala akong low self-esteem. Talagang nagpe-pretend ka na hindi naman talaga ikaw yun. Diba? And also avoiding vulnerability. They steer clear of the conversations or emotions to avoid exposing their insecurities. Na kapag meron kayong topic, mag-usap kayo mga kaibigan mo.
about sa mga insecurities, about sa different things na ina-avoid mo yung feeling mo magiging vulnerable ka. Na makikita nila na insecure ka pala sa bagay mo. Nag-a-avoid ka sa mga topic na gano'n. And ano pa? Mocking others' insecurities. Diba? Yung ibang tao kasi na very sila sa insecurity ng ibang tao. Hala, ganito ka, ganyan ka. Parang bullying. Ano ba yun sa bullying? Yun, nagmamocking others' insecurities. Para hindi mapansin yung mga insecurities mo, insecurity ng iba yung pinapansin mo. Grabe ka na. Nagpe-pretend ka na nga, nagmamak ka pa. So, ayun yung mga bagay. How do we identify people with low self-esteem? Ayun yung mga bagay na yun. Na kung may negative words ka ba, takot ka ba mag-try ng mga bagay, ibig sabihin lang nun, may low self-esteem ka. So next, how does God see us? Ito kasi yung problem netong low self-esteem. Low self-esteem greatly affects our relationship with God. Hindi lang siya naapektuhan yung sarili mo, hindi lang siya naapektuhan yung relationship mo sa ibang tao, pero it greatly affects our relationship with God. Sabi nga sa Romans 9:20, "But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this?" Paano nakaka-apekto yung self-image natin sa relationship natin kay Lord? Kasi we tend to quarrel with God. Diba? We tend to question Him. Lord, bakit ganito ako? Lord, bakit hindi ako matangkad? Lord, bakit hindi ako matalino? Lord, bakit hindi ako magaling dito sa bagay na to? Gusto ko rin. Puro ka na ng bakit? Lord, bakit? Why? We question our Maker. Ang gumawa sa atin. Who are we, a human being, to talk back to God? Lord, why? Puro na lang why yung tanong natin. So, bakit ako ganito? Instead of asking God, Lord, how? Puro ka na lang why. Kaya nakikipag-away ka na kay Lord. Ba't hindi mo tanongin kung paano ka ba nakikita ni Lord? Lord, how do you see me? How does God see us? God see us as His creation. Maker nga natin siya eh. Kinreate niya tayo. Ang isang creation ba, may karapatan siyang magtanong sa creation niya? Ay sa nag-create sa kanya? Wala. So, yung creation, we are His creation. Kinreate tayo ni Lord with a purpose. And hindi yung para lang tignan yung sarili mo as mahina, as weak, na laging hindi mo kaya, as failure. Kasi creation tayo ni Lord. So, God sees us as His creation. Diba nga sa Genesis 1 pa nga sinabi niya. So, nakikita din ni Lord, ang isang creator, halimbawa yung gumawa ng gitara, alam niya kapag may mali sa gitara, alam niya kapag broken yung isang gitara, tama po ba? Kasi ikaw yung gumawa niyan eh. Alam mo kung hindi yan maayos. So, ganun din kay Lord. Alam niya yung brokenness natin. Alam niya nabasag yung puso mo. Alam ni Lord yung flaws natin. And alam ni Lord yung mga scars natin. Why? Because He is our Creator. And as a Creator, alam niya yung mga nangyayari sa creation niya. And this, yung mga brokenness natin, yung flaws natin, yung scars natin, is yung part na to, is do not take away from the beauty God sees when He look at us. Na alam niyo yung past natin, na ganito tingin mo sa sarili mo, na ang baba na tingin mo sa sarili mo, na broken ka, alam
bagay na yun. Pero maganda pa rin yun. As a creator, hindi niya sasabihin yung kinreate niya na pangit naman yan, wala namang purpose yan. Kasi, yung mga ibang tao, di ba, yung mga nag-create ng iba't ibang ano, yung kaya sila nag-create kasi may purpose. Ito mag-create ng cellphone dahil may purpose. Diba? So, hindi papayag si Lord na walang purpose yung creation niya. Hindi siya papayag na walang kwenta yung creation niya. So, dapat hindi natin tignan yung sarili natin na wala tayong kwenta. Na wala tayong kayang gawin. Kasi we are His creation and may purpose tayo. And we should look ourselves through God's eyes, not through the standard of society. Kasi kapag through the standard of society ka na naman, magtatanong ka na naman yan kay Lord, Lord, bakit kasi hindi ako ganito? Bakit? Bakit ka na naman ng bakit? Di mo na naman tinatanong kay Lord kung paano ka yan ba nakikita? Wala namang, hindi naman nagmamatter talaga yung ano yung opinion sa'yo ng ibang tao. Masyado lang tayo na-preoccupied na dapat, dapat ganito ako. Which is wrong thinking, wrong mindset. Diba? How does God see us? God sees us with love and compassion. Alam niya lahat ng nangyayari sa atin. Yung strengths natin, yung weaknesses natin, yung mga past natin, yung mga pagkakamali natin. Alam niya. Pero, He never stops seeing our worth. Anak ka niya creation ka niya. May worth ka. May value ka. We are His creation and He sees the good in us even we don't see it ourselves. Kasi si Lord, hindi siya nagpo-focus sa mga flaws natin. Yung society lang at tayo na yung nagpo-focus sa mga flaws natin. Si Lord, nakikita niya yung potential natin. Potential and who we can become. Amen. What matters is how God sees us. So lastly is how can we have freedom from low self-esteem? Sino gustong lumaya dito? Amen. Wala, hindi sila determined na lumaya. Taas ng kamay ang gustong lumaya. Huwag kayong matakot. Alam mo, huwag tayong maging stiff. And dapat maging open tayo. Be true to yourself. Kasi papalayain tayo ni Lord. Amen. So how can we have freedom from low self-esteem? Number 1 is, ayon sa verse natin, Ephesians 4:22-24, yung kanina. You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and goodness. So number 1 natin is, put off your old self. Paano ba yun? Pero una, dapat nire-recognize natin yung mga harmful beliefs natin, yung mga negative beliefs natin about sa sarili natin. Dapat nire-recognize muna natin yun bago natin ma-put off yung sarili, put off ourselves, diba? Yung sa pagkakaroon na mababang tingin sa sarili mo, dapat palitan natin yun. Dapat i-recognize muna natin na, oo nga, ganito pala yung tingin ko sa sarili mo. Be honest to yourself. I-recognize mo na, oo nga, mali nga yung belief ko na dahil ang babang tingin ko sa sarili ko. Mali yun. Hindi ka naman ganyan tignan ni Lord Old self, often rooted in deceitful desires and negative thoughts. So, yun nga, so negative, which is being corrupted by its deceitful desires. Yung world kasi, full of lies siya. Full of lies talaga, katulad yung sinabi ko, di ba, yung sa standard ng society. Grabe, kinarap na ng mundo yung mind natin. Kaya ang nangyayari is, nagkakaroon tayo ng negative thinking. And when you recognize these thoughts, na negative nga yung
yung na tingin mo sa sarili mo, is you can start working on replacing them with better and more positive ones. Amen. Sabi sa Galatians 1:10, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Tayo, hindi naman natin kailangan na approval talaga ng ibang tao. Hindi natin kailangan i-please ang ibang tao. So we should put off ourselves na dapat mag-focus tayo kay Lord. Mag-focus tayo sa kung paano niya ba tayo tignan. Kasi we want to be free. Gusto natin lumaya sa mga bagay at sa mga salita na nasabi sa atin, kaya ang babanatingin natin sa sarili natin. Putting off ourselves na, di ba, tayo, we always strive for the approval of people. Dapat hindi naman tayo ganyan. We should strive for the approval of God. Na dapat napipili si Lord sa bawat salita lumalabas sa bibig natin. And kung paano natin tignan yung sarili natin. Amen. Putting off yourselves. Second is renewing your mind. Dahil nga na-put off mo na yung sarili mo, put off yourself na, na-recognize mo na mali pala yung beliefs mo na yun, then renew your mind na. I-refresh mo your way of thinking. Yung renewing of your mind kasi, intentional siya. Intentional effort to replace negative thoughts with positive affirmations and truth about oneself. Sabi nga sa Romans 12:2, do not conform to the pattern and behavior of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Na we should put off ourselves. Second is renewing our mind. I-refresh natin kung paano ba tayo mag-isip. Na dapat hindi tayo nagko-conform sa pattern ng world na to. Kasi hindi naman talaga tayo nagamundo eh. Unless gusto mong maiwan dito. Wala namang may gusto nun, di ba? So we should renew our minds. Baguhin natin kung paano tayo mag-isip. Amen? And then lastly is, put on the new self. Dahil na-recognize mo na yung mga mali mong beliefs, ni-refresh mo na yung thinking mo, then you should put on your new self. Yung putting on the new self means embracing a new identity na based on the righteousness and holiness. Created to be like God in true righteousness and holiness. Ito kasi, it helps you to see yourself in a positive light. Na nagkakaroon ka na ng confidence na to go after your goals. Na hindi ka na held back ng mga taong nakapaligid sa'yo. Amen. And sabi dito kasi, you can't just break old habits. Yung mga habits natin na pagtingin natin sa sarili natin, yung mga negative, hindi mo lang siya mapibreak ng old habits kasi gawain mo na yun eh. Simulang pagkabata hanggang sa pagkalaki, gawain na natin siya. Ang kailangan natin gawin is i-replace natin. You can't just break old habits. You must replace them with new habits. You can't just discard bad attitude. Dapat i-replace ng good attitude. Amen? You can't just let go of false beliefs. You must replace them with God's truth. You can't just reform your old self. You must put on the new self, which is created to be like God in true righteousness and holiness. Sa putting on the new self kasi, it means committing to grow spiritually and mature in your faith. Amen. So, hindi lang natin basta tatanggalin yung mga bad habits natin kung paano tayo mag-isip. Dapat i-replace natin yun. So, we can put on the new self. To be created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Handa ka na ba? Handa ka na bang i-let go yung mga negative thoughts about yourself? Amen. Inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo. Gusto ko sa oras na to, huwag mo munang pansinin yung katabi mo at kung anong nangyayari dito sa harapan. You should focus on yourself kasi it is about you. It is about you and how you think about yourself.
testimony ko lang. Kaya ayokong tanggapin yung topic nito. Kasi feeling ko hindi ko kaya. Pero nireveal sa akin ni Lord na ganyan na kaya ko pala naiisip na hindi ko kaya. Kasi nagre-rely ako sa sarili ko. Masyado ako nagre-rely sa kakayahan ko. Sa knowledge ko, na limited lang naman talaga. Kasi Lord lang naman yung nagbibigay ng knowledge and wisdom sa akin. So, nireveal sa akin ni Lord na, Anang, kaya iniisip kong hindi mo kaya kasi nagre-rely ka sa sarili mo. Hindi kasi ako nagre-rely kay Lord. Napiling ko hindi ako qualified. Pero si Lord, gagawin ka niyang qualified. Amen. So, we underestimate ourselves kasi. Pero si Lord, nakikita niya tayo as strong, capable, and valuable. Katulad ng lion, ayun na, greatness. So, yung truth natin, yung self-view natin, we should align our self-view with God's truth. Ano ba yung God's truth? Na we are loved. Kung tingin mo hindi ka mahal ng pamilya mo, ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo, feeling mo ni-reject ka, abandon ka, hindi yan totoo. Because this is the God's truth. You are loved. You are worth it. Meron tayong purpose and may plano si Lord sa buhay natin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Marami tayong mga bagay na nag-feel tayo. Pero hindi yun yung dahilan para hindi na tayo mag-trust. Hindi yun yung dahilan para isipin mo na failure ka. So right now, I want you to close your eyes. Everyone. Isipin mo yung mga bagay and yung mga words na nasabi sa'yo simula pagkabata ka lang. Kasi si Lord papalayain tayo. Kung willing ka, papalayain ka naman eh. Maging honest na tayo sa sarili natin. Na mali yung mga beliefs natin. Lahat tayo ni Lord. Because we are His creation. You are not weak. Katulad na sinasabi sa'yo ng ibang tao na hindi mo kaya. Huwag mong paniwalaan yun. It is the lies of the devil. Because this world is full of lies. Hallelujah. Sabi ko sa Lord sa umaga nito, willing to ask forgiveness kay Lord kung paano mo din ang sarili mo. Kung paano mo dinaya ka ng kaaway, napiling mo yung gano'n namin, napiling mo wala kang kapasidad. Nandiyan ka lang. Wala kang maaabot. Even those people around you na nagsabi na nandiyan ka na lang, pinaliit ka, mababa tingin sa'yo. Especially your own family na walang tiwala sa'yo. Isa wala kang
little because God knows who you are. Let's lift up our hands toward God. Tapos natin ang dalawang kamay. Just close your eyes. Huwag mong kitigin yung katabi. Kung ayaw mo yung katabi mo, maliwalay mo. Just talk to Him. Lahat tayo kailangan natin si Lord. Kailangan natin pagbabago. Lahat gusto makaranas sa Panginoon sa hindi. Alayaw ko sa kumita sa iyo sa umaw ito. Lord, let the anointing flow in this place. Close your eyes. Yes. Love my soul. Lahat ng spirit of self-pity. Spirit of self-pity. Low self-esteem. In the name of Jesus. I will find you out. Now. Now. Lahat ng spirit of pagpapagpapili sa sarili. Come on! Take the power of God. Just close your eyes. Yes, close your eyes. Yes. In the name of Jesus. Low self-esteem. Low self-image. In the name of Jesus. Come on! Hallelujah. Yes, Lord. Just close your eyes. Kaya na pumilis ang Lord. Lahat na gusto magsumo na kailang sarili. Gusto paguli ng Lord. Come forward. Lapit kayo sa harapan. Huwag kayo mahiya. Step forward. Come on. Hayaan ang paguli ka ng Diyos. Little by little. Yes, Lord. May problema ka sa sarili mo. Magpapatingin mo sa sarili mo. Hallelujah. Sa putalang ito, i-deal ng Lord. Lahat ang mababang pagtingin sa sarili. Ang tingin mo, paning ka. Ang tingin mo, wala kang kailan. Wala kang pinarating, wala kang pinaabot. Kasi sinabi ni tatay, ni nanay, wala kang kwenta. Tingin mo. Pero ang Lord may gagawin sa iyo. Just close your eyes, huwag mo niya nakatabi mo. Alam ng Diyos ang problema mo. Alam ng Lord kailangan mo tayong pagkilos. Just open up your heart and surrender everything to God. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Lord, lagyan ng apoy ang bawat pulunan. And let the anointing flow. Side of Lord. May lalapin siya, ipapanalangin ka. Yes, Lord. Let the anointing flow. Self-pity. Hatred. Come on. Who destroyed the spirit of self-pity?
mag-develop sa'yo. Mag-develop sa'yo kung paano ka lilikhan ng Panginoon. Lord, touch this woman. Let the fire blow. Let the fire blow. Now. Now. Self-ready. Come on. Spirit of self-pity. Hatred. Jealousy. Spirit of comparison. Lagi mo kinakagaya sa iyo sa ibang tao. Lagi mo nakikita kalakasan nila. Pero hindi mo nakikita kalakasan mo. I rebuke the spirit of those who today. Come on! Go! Go! In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Just open up your heart to God. Just open up your heart to God. Mali ang iniisip mo sa iyong sarili. Mali ang tingin mo sa iyong sarili. You are created according to the image and likeness of God. Ikaw ang nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang promise. Mali ang tingin mo sa iyong sarili. Mali sinasabi ng tao sa iyo. Mali sinasabi ng pamilya mo sa iyo. Set your people free from any negative thoughts. Set your people free from your self-image. Pagpagkaya na naman mo, just between you and God. Hayaan mo i-develop ng Diyos kung ano ay gusto ng Lord sa iyo. You accept Christ as your Lord and Savior, and your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Kung talaga si Kristo, pinili mo, tinawag mo, kung sa Kristo na nanahan sa iyo, makikita mo gano'n ang kapangyarihan, makikita mo ang kapasidad, makikita mo kung ano meron ka. Hayaan mo i-develop ng Lord. Hallelujah. You are not nobody. When you accept Christ as your Savior, you become somebody. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Simula sa araw na ito, huwag mong titignan ang sarili mong maliit. Huwag mong titignan ang sarili mong hindi mo kaya. Huwag mong titignan ang sarili mo na wala kang kapasidad. Because you are chosen. You are chosen and you are blessed by the Lord. Pinagpala ka ng Diyos. Pinilin ka ng Diyos. At malaki ang gagawin ng Diyos sa mundo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Naniniwala kayo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Naniniwala kami na patuloy mo kayo babaguhin unti-unti mo ka. Naniniwala kayo, Panginoon, na makita namin kung paano mo kami tinitignan. From now on, Lord, hindi namin pinipalitan kami sa sarili sapagkat ikaw ay sumasa amin. We will see wonderful things in our lives. We will see great things in our lives. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang tumawag at pumili sa bawat isa. Salamat po, O God. We bring you back all the glory, all the honor, all the thanksgiving. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas na malakas. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Sige, makakaupo na po tayo. Meron tayong 2 minutes or 5 minutes you can take a CR o magsisikap po kayo tapos dala ko
po tayo sa second session po natin. Walang magsisira. Okay. Hindi na nakapulit. So magdediretso na po tayo. Pagkatapos po natin pag-usapan ng low self-esteem, kasi malaking bagay po yun sa pagtingin mo sa sarili mo, ma-develop kung sino ka talaga. Ngayon, pag-usapan po natin sa about deliverance from the spirit of rebellion. No, ito po kasi yung problema ng maraming tahanan, maraming simbahan, and even yourselves. So, ang magtuturo po sa atin sa umagang ito, doon sa spirit of rebellion, na we are blessed. Kasi nga po kami ng mga pinagpala. Ayan po. So, kapag ka po may nagtuturo, makikinig po tayo. Kasi this is a divine appointment of the Lord. Yung mga tumatayo po dito, do sila po yung mga anak ko, pero they are all trained. Mga pinili ng Diyos, and they are dynamic creatures. So, makinig po tayo kasi sayang po yung pagkakataon ko. Okay? Marami po tayo matututunan, malalaman, at the same time, i-open natin ating puso. Kasi, hindi natin paano makawala sa spirit of rebellion. Diba? So, kapag kailangan po natin yung rebellion, ang pinagbulan-bulan is Satanas. Satan is the author of rebellion. Kaya kapag nanaintindihan po natin, hindi natin nalais na mag-rebelde. Okay? Let us welcome the second preachers of the Gospel Spirit of Rebellion, no other than our son, si Joseph James Cruz. Palakpakan natin Diyos.